Oh, tignan niyo po kung gaano papakita ko po sa inyo kung gaano ang Senado minamahal na lang nila magnanakaw. Oh, yan lang po ang picture namin sa Senate. Kasama po dyan si Anjo Eliana sa office po ni Jingo Estrada. Ang staff po ni Jingo Estrada, si Anjo Eliana. Totoo po yan. Pero ayaw din pa kami harapin ni Senator Jinggoy Estrada. O, Jinggoy! Oh. O, Jinggoy! Sa waiting shed po yan. Tapat po ni mismo ng Senate, yung pinagraralian namin. Sa tatlo po na artistang senador, wala po lumabas. Akala po namin, artista, makamasa ang puso. O, ano, Jinggoy? Robin! Oh. Oh, ito po yung galing kay Pebbles. Opo, Ma'am Pebbles. Nilapitan po namin si Robin Padilla. Nag-sign po kami sa logbook ng Senate para po makausap si Robin Padilla. Yung chief of staff po niya ang nirepair sa amin ng isang Muslim. Kaya si Senator Padilla po at ang chief of staff niya, si Attorney Urado at Attorney Lim po ang hinanap namin. Meron po lumabas galing sa office ni Padilla, pero ang nalaman po na si Harry Roque, irereklamo namin, hindi na po lumabas uli. Oh. Nung nalaman ni Robin Padilla, Jingo Estrada, si Harry Roque, hindi na lumabas uli. Hanggang 8 p.m. ng gabi, pati po mga media sa Senate, hindi po kami pinapansin. Oh, ang Senado, kakampi ng magnanakaw. Stupid kan. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Oh. Anong sinasabi niyong pantaong bayan kayo? Kakampi nyo, Senado, ang magnanakaw. Ayan, kitang-kita, oh. Oh. Kitang-kita. Di ba? Pumunta dyan yung mga lumalapit para sa reklamo kay Harry Roque, hindi nyo sinipot. Kasi nga, kakampi kayo ng magnanakaw. Totoo, tungkol sa lupa. Oh. Sabi ko sa inyo hindi makamasa ang Senado. Hindi po mahirap makamagnanakaw. Oh, ito pa. Ito, pakinggan nyo. Ito po yung kay Digong na. Noon, bilib ako kay Digong. Noong nalaman ko na kumpare niya si Peter Lim. Natatawa na lang ako kay Peter Lim. Known yan sa Cebu o sa Mandaue na drug lord. Lalo na si Kenneth Dong, nakasama noon ni Pulong. May mga bar yan sa Cebu City at Mandaue. Sa bar nga ni Kenneth Dong dati, daming mga Chinese. At laging mga luxury cars nakapark sa bar niya sa Mandaue, Cebu. At minsan may mga limo pa, mga Chinese ang sakay. Eto pa. Ninong eto po matindi. Ninong ng anak ni Sarah, si Peter Tan. Ayan. Si Peter Tan po yung isang drug lord. Ninong ng anak ni Sara Duterte. Oh. Eto pa. Sabi nung isa, yung dating staff ng Chinese, nag-comment. Napasok ko yan. Dati ang mga underground activity. Yang si Peter Lim, sikat yan sa kulungan sa Cebu City Jail. Nung niratrat ang club ni Peter Lim sa Cebu City at yung kapatid niyang si Wellington Lim, scripted yon. Alam nila na bulletproof ang sasakyan ng kapatid ni Peter Lim. Sa pakulo nila, may nadamay pang isang turista na Amerikano na naglalakad lang noon, natamaan siya at namatay. Pinapatay kasi ni Digong si Peter Lim sa time na yon.
Pinahanap niya pero nasa Cebu City lang si Peter Lim sa time na yon. Nakita pa nga ng kakilala ko na pumasok sa salon na pinagtatrabahuan niya. Safe na safe si Peter Lim sa Cebu City. Sa term ni Digong, di yun lumayas. Ayan po. Ayan po. Ang ganyan po ang totoong pinagtatanggol ng mga senador, yung mga magdanakaw at mga sindikato. Biro mo si Sara? Biro mo si Sara, ninong ng anak niya, drug lord. Amazing! Ito na. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted. Ibig sabihin po nito, nangako po si Duterte na hindi na po siyang papatay uli. So inamin po niya na mamamatay tao siya. Oh yeah! 国家主席习近平 Ganong kabobo ang abogado ni Duterte. Para makakuha lang ng interim release, inamin niya na mamamatay tao siya. In Tagalog po ito, hindi ko na pagpapatuloy ang pagpatay. Diba? Basta lang daw po, bigyan siya ng interim release. Kumbaga pinapangako niya na hindi na siya papatay uli. He will be residing well outside the geographic scope of the alleged crime. Kumbaga, hindi naman daw siya magtatago at siya ay babalik. Pero ang malupit po dito, inamin niya na hindi na siya papatay uli. Ayan po kasi, will not continue to commit. Ibig sabihin, hindi mo na pagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Ano ba yung ginagawa mo dati? Yung pagpatay. Bobo. Diba? Sa word tama. Sa word na continue, malalaman mo na ano yung, kasi ano yung continue eh. Diba? Para siyang adverb. So, continue, ibig sabihin, meron kang pagpapatuloy. Ano yung pagpapatuloy mo? Yung pagpatay. Diba? Diba? Ano ba yung korte na yon? Crime against humanity. Ano yung kinaso sa'yo? Crime against humanity. So, hindi mo na itutuloy ang crime against humanity. Diba? Pakinggan natin yung report. Bobo, no? Bobo mo. 200 million, bobo yung lawyer. Litis ang kanyang kaso. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano-ano mga nilatag na rason ng kampo ni dating Pangulong Duterte para pagbigyan ng kanyang interim release? Gigi, humanitarian reasons ang inilatag na dahilan ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para pagbigyan ng kanilang request na interim release para kay Duterte. Sa redacted copy ng request na inilabas ng ICC, ipinunto ni Attorney Nicholas Kaufman na pumayag na ang gobyerno ng isang ICC member state na doon nga muna manatili si Duterte habang siya ay nililitis. Pero hindi na nagbigay ng detalye kung saang bansa ito.
At kung sakaling nga pagbigyan, handa naman daw ang nasabing bansa na sumunod sa mga kondisyon na ilalatag ng ICC Pre-Trial Chamber. Sa edad na 80 years old, iginiit ng kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda Hoy, hindi at ah. marami ng iniindang Bata sakit pa para yan. manatili sa Bata pa yan, ate. Bata pa yan, namiminger pa yan. Bata pa yan. Namiminger pa po yan. Akala nyo. Titignan-tignan nyo yan. Namiminger yan. Paglabas niyan, ang tagal na nandyan, nakakulong, kaong na kaong yan. sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi magtatago. Nako, magtatago yan. Kalokohan yan. Magtatago na yan. Sa ngayon, wala pang desisyon ang ICC kung pagbibigyan nitong hiling ni Duterte. Pero sa kopya ng request, nakasaad na nakipagdialogo na ang Defense Counsel ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi umano tumututol sa posibilidad na paglaya nga ng dating Pangulo. Gigi? At Camille, may reaksyon na ba mga pamilya na napatay, itong mga kamag-anak napatay sa drug war? Gigi, tutol syempre yung kampo Hoy, Grandma Jules, maraming salamat po, Ma'am Grandma Jules. ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, sa isa sa mga legal counsel ng mga biktima, hindi dapat pagkatiwalaan ng ICC na susunod si Duterte sa mga kondisyon ng Tama. interim release. Maaari raw kasing malagay nito sa peligro yung mga testigo sa kaso. Ang pangamba kasi Yes. Hindi na papayagan yan. Malabo pong payagan yan. Kasi kasalanan din ni Digong eh. Umalis po tayo sa poder ng ICC. Kasi po kung nasa poder tayo ng ICC, madali siyang payagan. Madali siyang mag-house arrest dito sa bansa natin. Kaso hindi tayo membro ng ICC, kaya ayan, nahihirapan sila kumuha ng interim release. At para sa akin, hindi po papayagan ng interim release kasi iisipin ng ICC dyan na maaaring makakilos at makagalaw pa si Digong na ikapapahamak ng mga biktima. At saka, pansin nyo, hindi niya tinatarget ang Philippines kasi nga po, isasuka uli siya ni BBM eh. nila Colmenares, maaaring takutin ni Duterte ang mga witness Tama. at malagay nga sa alanganin itong investigasyon. Tama. Naniniwala rin si Colmenares na tatakasan lamang ni Duterte ang jurisdiksyon ng Totoo. ICC. At ayon naman kay ICC accredited lawyer Joel Butuyan, may mga napagbigyan na raw noon ang ICC ng interim release pero para lamang ito sa minor offenses. Kaya dadaan pa rin daw ito sa proseso. Minor offenses lang pinagbibigyan pero si Digong dami niyang pinatay tsaka pininger niyan. Delikado talaga yan eh. Pag mga ganyan tao po, ang dami mong pinatay, tapos ang dami mong na daliri. Delikado po yan. Masyadong prone to accident. At kailangan ng matiyak na masusunod nito ang mga kondisyon. At kahit nga na mapagbigyan ng interim release si Duterte, kakailanganin pa rin na personal siyang dumalo sa pag-release. Gigi? Yan po ang ulat ni Camille Yan Sumonte. Ano masasabi ng Malacanang? Pakinggan niyo po yung Malacanang dito ha. May sinabi dyan si Yusik Claire. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong Wala na posisyon ng to si Malacanang Digong. dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to Yan. commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president had committed such crimes. Patay That is ka a na. question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue. Kita mo? Inamin niya eh. Inamin niya.
Hindi niya na pagpapatuloy ang ano niya ng ginawa niyang crime against humanity. Inamin niya, wala na Digong, uuwi ka dito, garapon. Garapon na si Digong, mga DDS. Woo! Woo! Father, itawid na mga bata. Father, basbasa mo na siya at buhusan na ng holy water. Sabi ni Jem, nako, magtiwala kay Digong, wag mong tiwala sa mga yan, delikado, tatakas yan. Tama. Thank you, Jem, ha. Diba? Babalik po talaga si Digong dito, wala nang pag-asa. Kasi po, ito rin po, yung dalawang nireklamo niyang judge, binara lang siya. Bakit kami mag-i-inhibit sa'yo? Sino ka ba? Namiminger ka. Kaya, yung judge po na hawak sa kanya, yung dalawang humanitarian judge. At tandaan nyo po, yung presidente dyan ng ICC, humanitarian po, yung Japanese. At pag sinabing humanitarian po, makatao, galit po sa pumapaslang ng tao. Kaya ang daranasin ni Digong ay abo. Itawid na mga bata. Ang mga luga, bigyan ng mga panyo. Itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanila magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Tama. The President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi. Ang saklap, no? Sabi ni Attorney Claire, Yusek Claire, mga user, tsaka yung isa, mahilig manggamit. Putik, no? Grabe talaga bunganga rin ni Yusek Claire, no? Isang user at yung isang mahilig magpagamit. Putik, no? Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Putik, no? Manggagamit, tsaka isang willing magpagamit. Putik. Baba! At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Ano Thank yung you, meron President. sa Next Siquijor? question, Eden Santos, Net 25. Ano meron sa Siquijor? Ha? Ano meron sa Siquijor? Ano nangyari sa Siquijor? Ano yung nangyari sa Siquijor? Good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Bumaha. Regarding po doon sa sinabi ng Pangulo na nasa baba na or nasa mga Yusek na yung... Yung ba yung bilyar, brand out? Bilyar. Yung ba yun? Yung bilyar brand out? Oo, yung bilyar yun, di ba? Putik, bilyar talaga. Kuray kalawang na ako. Shout out. Focus po nung pagtingin doon sa mga performance ng mga nasa position po na yon. Meron na po bang mga USEC at saka mga nasa government agencies ang nag-submit na ng courtesy resignation din po at meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ng mga USEC.
Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-evaluate sa kanilang performance. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Bait Next ni question, Eden, ah. Ivy Reyes, Billionario. Morning po, Yusek. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club at kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang Kita mo si Pangulo pa na sinisisi sa wage hike. Etong mga senador na to, Pangulo na naman ang sinisisi. utos lang na Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin na usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil Sinungaling ka pala, Jinggoy eh. Sabi ni Jinggoy, galit daw yung Malacanang sa wage hike. Ano ba, Jinggoy? Ano ba talaga, Jinggoy? Ano ba yan? ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. At sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo or sahod ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ivy Reyes. Next question, Leth Narciso, DCRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Hindi naman ang mangarap. Ang pangarap na yun ay, sa ngayon, ay hindi mangyayari. Wish lang nila yun. Ang lupit, man. Ang lupit mo, Yusek. Believe talaga ako sa iyo. Wish lang nila yon. Wish ko lang. Wish lang nila yon. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Baka maraming maniwala. Ang pangarap mo. Ang pangarap. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit, man. Sakit. Ang pangarap mo gawin realidad. Oh my God. Bakit? So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng Ma'am Nieves Peña, maraming salamat po. kalituhan or gulo kasi syempre katatapos ng eleksyon baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo, i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Magtrabaho kayo, Sara! Puro bakasyon! Putek ko! Ano yan? Taylor Swift na naman! Putek talaga, galing talaga ng music, no? Sa pula hanggang alang-alaka no? Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment para litisin si VP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po ba ang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umaten po ng Gondinur kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon
at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua, na although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Tama eh. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan. Ang kapal nga ng mukha, kita nyo, nagpunta pa sa Malaysia. Sumunod pa yung dalawang tuta, si Robin tsaka si Amy. Alam mo, Amy, dapat salaga sa'yo palitan ng Duterte, sinisira mo yung apelidong Marcos eh. Yung apelidong Marcos, treasure yan ng Pilipino. Tinitreasure yan ng Pilipino eh. Kasi ang daming nagawa niyang pang apelidong Marcos. Ikaw sinisira mo, baba. At magpakita naman ng konting Delikadesa. dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao. Mami Irene, Daddy Armin. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, Tuesday New, DZWB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Meron ka bang pinatutungkol lang sa tao dito sa nagbabakasyon ngayon? Anak ng wedding to mga media na to, gatong din to eh. Ginagatungan nyo si Yusek Clear, kaya nanggigigil mga DDS eh. Eh kayo mga DDS, dapat yung mga media rin na nagtatanong ang pinanggigigilan nyo eh. Ayan na, ginagatungan na naman si Yusek Clear oh. Sino po ba pinatutungkulan nyo, ma'am? Kita mo, ginagatungan eh. Eh na naman, ginagatungan nyo eh. Oh, sige. May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon at aksyon. Hindi bakasyon. May nagbabakasyon ba? Kasi yung Pangulo lagi nagtatrabaho dito. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. May nagbabakasyon eh. Yung pangapansigang. Alak na kuweteng, Independence Day ng bansa mo, kung di ka ba naman tatanga-tanga, isi-celebrate mo sa Malaysia. Tanga! Pero ba ganon? Vice President ka, magsi-celebrate ka ng Independence Day sa Malaysia? Boba! Okay, thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Merino. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to trash out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. Yun nga iniiwasan ni President. Kung pag-usapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam. Alam nyo kasi, impeach na si Sara eh. Impeach na si Sara, mga senador, bobo. Impeach na siya ng Congress. Ba't kasi ibabalik nyo pa yung impeach? Boboy, logic lang eh. Logic lang to. Impeach na siya. Pag dinismiss nyo yan, paano siya impeach na siya sa Kongreso?